Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 29, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area ay namataan na nga po natin yan dito sa may eastern section ng extreme northern Luzon. Anumang oras ngayon ay posible na po itong malusaw. Habang yung southwest monsoon naman o yung hanging habagat ay patuloy nga po na posibleng magdala ng pagulan sa Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, natitirang bahagi ng Cordillera at natitirang bahagi ng Central Luzon. Yung ibang parte naman po ng Metro Manila, asahan naman po natin yung localized thunderstorm. At ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, meron nga posibleng sama ng panahon na mabubuo sa may parte ng karagatan ng Japan at ito nga po ay mag-i-enhance o hahatak lalo sa habagat na posible nga pong magpaulan lalong-lalo na nga po pagdating ng unang linggo ng Agosto. Dito po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, asahan pa rin po natin may mga makulimlim na kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon. May tsansa po ng pag-ulan pa rin sa may parte ng Metro Manila at makulimlim na kaulapan naman po dito nga po sa may parte ng Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga. May tsansa ng pag-ulan sa Bataan at makulimlim na kaulapan sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal. Dito naman po sa may Ilocos Norte at Ilocos Sur, may tsansa po ng mga isolated rain shower. Habang ang Visayas naman, Bicol Region, Palawan at Mindanao ay magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon, asahan na lamang po natin yung localized thunderstorm. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, magkakaroon ng tsansa ng pagulan ang Northern Luzon at ang extreme Northern Luzon. Asahan nga po natin dito nga po sa may parte ng Quirino, Aurora, Isabela, sa may Cagayan Valley, dito po sa may Ilocos Region, sa Apayao, sa Kalinga, Abra, dito po sa may Ilocos Sur, La Union, dito po sa may Mountain Province, Nueva Vizcaya, Benguet ay may chance rin po ng pagulan. Even Metro Manila, asahan natin mayroon pong tsansa ng pagulan dyan. Rizal, kasama po ang Bulacan at Laguna and isolated rain showers sa Quezon. May mga isolated rain shower din nga po dito nga po sa parte ng Mindanao at sa eastern section ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan po natin mataas pa rin ang tsansa ng posibilidad na pagulan dito nga po sa may Northern Luzon. Kaya bayong pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan at makulimlim na kaulapan sa may parte pa rin po yan ng western section ng bansa. Dito po yan sa may Pangasinan, Zambales, Tarlac, sa Bataan. Diyan po ay makulimlim na kaulapan na may paminsan-minsan na isolated rain shower. Ganon din po sa Metro Manila, kaya bayong pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Dito naman po sa may parte ng Mindanao, may mga chance rin po tayo ng pag-ulan at sa eastern section ng eastern Visayas. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, makulimlim nga po ang kaulapan ng halos buong Luzon. Kasama po dyan ang southern Luzon, eastern section ng Visayas, kasama rin po ang Mindanao. Makulimlim po ang kaulapan, asahan po natin dyan yung mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo dito sa ating advanced weather forecast. Dito nga po mapapansin natin, bukas nga po ay July 30. Mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan sa may western section ng ating bansa. Mas mataas po ang tsansa ng mga pagulan yan pagdating po ng hapon at ng gabi.
Pagdating naman po ng July 31, asahan naman po natin sa umaga, maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating po ng alas 2 ng hapon, magkakaroon na po tayo ng mga pulu-pulong pag-ulan dahil po yan sa habagat. At pagdating po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, mataas pa rin po ang mga posibilidad na pag-ulan. Pero pagdating po ng alas 10 ng gabi ay posible nang gumanda ang lagay ng panahon. Pagpasok naman po ng unang araw ng August, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan sa umaga. Pero pagdating po ng alas 11 hanggang alas 2, tataas po ang posibilidad ng pag-ulan yan hanggang sa alas 5 ng hapon. At pagdating ng gabi, mataas naman ang pag-ulan sa eastern section ng Mindanao. Pagdating naman ng August 2, asahan nga po natin, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan sa umaga. Pero pagsapit nga po ng alas 11 ng umaga, mataas po ang posibilidad ng pag-ulan sa may Bicol region. Mataas din po ang posibilidad ng pag-ulan sa halos malaking bahagi ng bansa pagdating ng alas 2 ng hapon. At sa posible po yan hanggang alas 5 ng hapon hanggang gabi ay makakaranas nga po tayo ng mga posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng August 3, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan dito nga po sa may ating bansa dahil po yan sa habagat. At kung mapapansin nyo, ito nga po, may low pressure area tayo na nasa karagatan po yan ng Japan. At kung mapapansin nyo nga po, hinahatak po niyan yung habagat, kaya mas nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Bahagyang didikit sa power line yung low pressure area at masahatakin pa po niyan yung habagat na magdudulot muli ng pag-ulan sa ating bansa. Saan nga po natin posible nga po na makaranas tayo ng mga pag-ulan pagdating ng hapon at ng gabi. May mga tsansa rin po ng pag-ulan sa umaga. Ito nga po ay yung mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng August 5, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan natin dahil pa rin po sa habagat na pinaiigting nitong low pressure area o sama ng panahon na nasa guhit na nung ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nga natin, halos sa buong bansa, malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng pag-ulan dahil nga po dito sa sama ng panahon. By August 6, mapapansin natin by August 6, mananatili nga po yung habagat ay hinahatak nitong low pressure area dito nga po sa may parte ng karagatan ng Japan. At patuloy nga po na makakaranas po tayo ng mga pag-ulan lalo po sa hapon at sa gabi. Pagdating naman po ng August 7, asahan natin mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. At may mga isolated rain showers sa umaga dahil pa rin po yan sa habagat. Sa ngayon nga po, wala naman po tayo nakikita o imo-monitor na posibleng bagyo na mabubuo at direktang makakaapekto sa ating bansa, maliban lamang po dito sa dalawang sama ng panahon na nasa karagatan ng Japan na humahatak nga po yan sa habagat. Iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan para nga po ngayong tag-ulan, magdala po tayo ng pananggalang sa ulan. At inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating